Magandang umaga, magandang araw mga ka-farmer. Nga pala mga ka-farmer, andito tayo sa talong natin na baby pa. Baby pa yung katawan pero matanda na yung edad. Kasi 3 buwan na to. Itinanim to nung February 14. Oo, February 14 to itinanim. Kaso ang nangyari nito is pinabayaan ko kasi to nung kasagsagan ng init. Ngayon init pa rin naman pero kahit papaano nakaulan. Kahit isang beses na nagiging makonsider na dalawa kasi nakapag-ulan ng medyo mahina lang pero nakabasa-basa naman. Nung kasagsagan ng init kasi namimili ako kung alin yung isasalba ko, yung saging or ang gulay. Ang ginawa ko, pinili ko yung saging kasi mas valuable yung saging kaysa sa gulay. At saka mas delikado pag saging yung madisgrasya kaysa sa gulay. Ang gulay madali lang yun i-recover nung pag-iwan ko nito, inatake nung thrips at saka white flies. Hinayaan ko siya hanggang makalbo. Hindi ako nag-a-apply ng kahit anong insecticide. Kasi pag apply ka ng insecticide, pag hindi mo yan totally control talaga, ang mangyayari niyan is magpataas ng pataas yung resistance nila. So ang ginawa ko is hinayaan ko sila na sila lang natural na mawala. Nung pagkakalbo na, ayun, nawala na sila. Tapos nag-recovered naman yung saging. Higit 1 buwan na doon ako nakababad. Recovered na yung saging. Binalikan ko yung talong. At ang pinakauna kong ginawa is nag-spray ako ng foliar. Pagkatapos tinanggal ko yung mga may tama ng uod, yung mga talbos na namamatay na para magiging malinis din naman. Hindi ako nag-a-apply ng abono sa lupa, ng abono na synthetic, kasi ang mangyayari niyan magiging mabango na naman to sa mga insekto. Kasi pag synthetic kasi yung gagamitin natin mga ka-farmer, nagki-create yan siya ng essence na magiging attractant ng mga insekto, kaya dadapuin ng insekto yan. So ang ginawa ko is nag-apply ako ng foliar pero organic base. Kahit anong brand, basta organic, basta hindi siya synthetic. At sa lupa naman, kasi nung una nakapag-apply tayo ng abono diyan na synthetic, so ang ginawa ko is nag-spray ako ng matapang na timplada na yung humic acid soluble, tapos makapal din na pagka-spray dyan sa lupa para sabay din naman. Ang ginagawa natin ngayon is nag-heal up tayo. Ang mangyayari is matabunan kasali dyan. Ang gagawin nung humic acid, i-absorb niya lahat ng mga asim na nandyan sa lupa. So para man-neutralize niya yung status ng lupa, para kalaunan pag once na kailangan na natin mag-a-apply ng abono na synthetic, magiging epektibo dahil hindi na siya acidic, kasi naalis na yung acid dyan sa lupa. Ang ginawa natin mga ka-farmer, nung itinanim natin to is nasa kanal, hindi siya naka-heal up na, nasa kanal siya itinanim, para yung lupa dito sa gilid bubungkalin natin. Gamit ko pala lang yung gamit ko, itatambak diyan sa puno. At ang kagandahan pa, kasi ang matatambak diyan sa puno is yung topsoil. Ang topsoil kasi yun yung may maraming makukuha ng tanim natin. Nandiyan na yung mga nutrients, yung mga elemento na kailangan ng tanim, kasabay din ng pag-produce ng panibagong gamot, ugat sa gamot kasi yun sa Bisaya pagpo-produce ng panibagong ugat, para naman masalubong niya yung magkasalubong sila, yung taba ng lupa at saka yung ugat, magkasalubong sila. So ma-absorb ng tanim natin. So ang kagandahan, hindi na muna tayo mag-aabono, hayaan muna natin to, hindi na kailangan tsaka na tayo mag-aabono pag kailangan. Tsaka konti lang din yung abono. Ang importante dyan, man-neutralize natin yung pH ng lupa, para kung ano yung ilalagay natin dyan, talagang makukuha ng tanim.
Kasi pag maasim, pag acidic, hindi talaga yan nila i-absorb. Abono ka ng abono, padami ng padami yung abono mo, pero hindi na yan kinukuha ng tanim. So dapat ang pinakamaganda diyan, neutralize yung lupa. Kung mag-aabono kayo mga ka-farmer, advice ko lang is haluan nyo talaga ng humic acid yung abono, para yung residue na maiiwan ng abono dyan, ng synthetic na fertilizer na inilagay nyo dyan sa lupa, agad-agad makukuha niya, maalis niya dyan. So yun ang kagandahan. Kung anong uri ng humic acid, kayo na bahala. Basta humic acid, mahirap na mag tayo ng brand, marami naman dyan sa binibinta. Yung iba pangalan Humus, yung mga ganyan. Sa akin is basta soluble yung gagamitin yung mga farmer, kasi may stock ako na humic acid, yung yun siya, matigas, hindi siya soluble. Dapat mo lang, i-spread mo lang sa lupa, ihalo. Pero mas maganda yung soluble, kasi pwede mo i-spray, pwede mo ihalo sa pag-rinse ng abono. Yan ang kagandahan. Okay, yun lang muna update natin mga ka-farmer sa talong natin na to. Doon din sa tabi, yung nangangalansay na pinaparecover natin, marami ng dahon, marami na ring bunga na lumalabas, at saka yung bunga niya quality na talaga. Sinabayan din tayo nung pag-recover natin dyan, sinabayan tayo kasi ilang araw inulan. Kahit yun lang, pero laking tulong talaga, kasi iba yung ulan kaysa sa dilig. Okay, yan lang muna update natin mga ka-farmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang, sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.